pasok tayo dito sa may Hopewell Hotel and Mall. Wow! Okay, it's done. Nahit na natin. So, kakain na tayo, guys. Ang ganda dun sa part na yun. A double size bed, guys. So, ito na yung Shibuya ng Hong Kong, oh. Ni hao! Day 3 here in Hong Kong. So today guys is September 3, 2025. So late na kami nagising guys kasi nagpahinga din talaga muna kami. Bumawi kami muna ng tulog. Kasi sobrang napagod kami guys sa Disneyland trip namin kahapon. Masaya siya pero nakakapagod nga lang because of, you know, mainit pa rin talaga dito sa Hong Kong guys. So yeah, anyways, for today actually meron talaga akong itinerary na ginawa. But I'm not really sure kung kaya ko siyang gawin today. So originally I'm planning na Maglantaw Island plus Tayo Fishing Village. Kaso tiningnan ko kasi mukhang closed ngayon yung Ngongping cable car kasi may maintenance siya. Tapos if didiretso naman ako ng Tayo Fishing Village, dapat mamayang hapon. Kaso kasi anong oras na? Actually guys, 11 AM na. So nandito pa rin ako sa hotel, hindi pa ako nakakaalis. And another one is pwede din naman sana ako Maglama Island, which is 30 minutes away from Central Pier Ferry 4 ata yun. So yeah, anyway, gumawa na rin naman ako ng itinerary for either one of those. Kaso nga lang, I don't think mapupuntahan ko siya both. And yeah, let's see ngayon. Pinag-iisipan ko pa talaga if itutuloy ko yung either Tayo Fishing Village or yung Lama Island or dito muna kasi parang gusto ko muna din ng chill day. So, si Mimay naman, mabayang hapon, baka mag-Macau siya. Tapos mag-spend siya overnight doon kasi nandun yung friend niya. So, mag-catch up daw muna sila. So, ako kasi ayoko na din mag-Macau kasi ang tagal ng papunta plus pa uwi. So, for me, parang sayang na yung oras. Siguro, next time na lang, if ever magmamakao ako, I would spend at least 1 night or 2 nights doon para mas ma-explore din talaga yung area instead of doing it ng day trip. Although, guys, pwede din naman ha. Kapag mag-day trip kayo sa Macau, start kayo ng umaga, tapos uwi kayo ng gabi para at least ma-explore nyo yung Cotai tsaka yung Taipa area doon sa Macau. So, yeah, for today, let's see kung saan ako mapapadpad. Update ko na lang kayo later. Ito yung itsura ng hotel room natin ngayon. Ayan, medyo makalat siya. Although may daily housekeeping din naman. Guys, ang coffee, sarap ng tulog namin ni Mimay. It's already 11:33. So, labas na kami. Ang first destination muna namin is yung Hopewell Center sa may Wan Chai. So, gawin natin yung elevator trend. I'm just hoping na sana open siya. Sana hindi siya close or else masasayang yung punta natin. And then, let's see if saan tayo mapapadpad after that. Let's go! Sa may TST kami na station, MTR station, sasakay. So, yeah. Cute talaga na ito. Miu Miu bags. Sakay tayo ng train. Metro 1 line. Platform 2 going to Central muna. Let's wait here. Ayun guys, nandito na kami sa may Admiralty. So, sakay tayo ng ito siya, yung Chai 1 platform 3. Lilipat kami ng Island Line going to Wan Chai. Let's go. Here, going to Chai 1. We're here na sa Wan Chai. So, mag-exit na tayo. Hanapin muna namin guys yung exit going to Hopewell Center. Ang cute na ano nila dito, green.
Check nyo lang to guys para malaman nyo kung saan exit kayo. So we're going to Hopewell Center. So exit D tayo, which is doon kami mag-exit patas. May Circle K dito and here's exit D. We're going to Litong Avenue. Ganda ng cafe na to guys. So, ayan. Ah! So dito muna tayo kasi we're gonna look for Hopewell Center building first. So dito daw. Ah, ayun, nakakita ko na siya. Wow! Meron din ditong bakery, oh. Nasa kabila yung Hopewell Center. So tawid lang tayo. Grabe guys, yung init. Let's go! Pasok tayo dito sa may Hopewell Hotel and Mall. Yan. So, dito tayo sasakay ng going to 17th floor. Shoes. Dapat yung masakyan nyo na lift is going to 17th floor. Yun ang sa isa din, pwede rin dun. Yan guys, pagkababa nyo ng elevator, makikita nyo naman kagad yung The Grand Buffet. Tapos, nandito na yung elevator. Let's go up. Sige. Oo. Cute. Okay guys, we're done na sa may Hopewell Center. Tapos dito kami kakain ng lunch sa may Nihonbashi. Ayan siya. We're in guys. So magla-lunch muna kami dito. Kasi ito na lang yung makita namin na medyo mura tsaka malapit-lapit sa station dito sa may Wanchai. So doon talaga yung sa Hopewell Center. Yung sa elevator trend na gusto yung gawin. Make sure na naka-ready na yung cameras nyo and all. Paakyat tsaka pababa. Kasi they're very strict kapag sobrang tagal mo doon sa loob. So nakadalawang paakyat kami and dalawang baba. Yung gusto pa sana namin umulit is hindi na kami pinaulit. Kasi syempre may mga iba din nga naman na sasakay na mga locals doon sa elevator na yun. So make sure na naka-ready na. Take na kayo ng paakyat at take kayo ng pababa, then go down. Or pwede naman pumunta muna kayo dun sa 56th floor kung ano yung meron doon. Yeah, after namin kumain dito, siya pupunta na siya ng Macau. Ako siguro didiretso na rin ako ng Lapa Island. Let's see, kahit mga ilang oras lang makapag-spend tayo doon, pwede na yun. So, pabalik ako ng Central kasi doon ako sasakay sa may Central Ferry Pier 4. So, yung lunch namin guys, I think in order namin, yung chicken tempura rice bowl, which is worth 108 Hong Kong dollars. So, save lang naman kami ng order. So, let's save masarap. Here's our lunch, guys. There's the tempura. Tapos may chicken siya. Ayan. And this is a miso soup. Oh, dyan, sarap. Sakay na tayo papuntang Central. Okay guys, nakalabas na tayo ng Central Station. Nag-exit ako sa A. Ngayon naman, maglalakad na tayo papuntang Central Pier number 4 kasi doon tayo sasakay ng ferry going to Lama Island. Let's go! Guys, akyat lang kayo ng escalator. Tapos, follow nyo yung signs going to all ferries. Kasi baka malito kayo dito sa may Central. Laki kasi na ano nila dito yung parang footbridge. Follow nyo lang yung sign na to, which is going to piers 2 to 6 to outlying islands.
Pier 4 to yung Shu 1. Diyan tayo pupunta. Diyan tayo lumabas kanina guys. Tapos may mga nagbebenta dito. Oh. Tapos may elevator. Baba tayo hanggang ground floor. Kasi nandun yung Pier 2 to 6. Palabas na tayo. Oh. Star Ferry. Nandito yung Piers 2 to 6 to Outlying Islands. Wow! Grabe guys, ang init. Actually, umuulan kanina, pero mainit pa din. Ayan. Nakakaloka. Grabe guys, ang layo ng pier number 4. Oh my God, nasa 5 pa lang ako. Tapos kanina galing ako ng 6. Ito siya. Oh my God. We are here na sa may pier number 4, which is going to yung Shue 1. Yung Shue 1? Shue 1? Which is going there sa may Lama Island. Yung pagpasok nyo dito. Guys, update. So, mukhang makakancel yung Lama Island natin today kasi yung mode of payment dito is octopus card. Wala akong octopus card, diba? Tapos, yung ano kasi, meron silang ticketing office. May tinuro sila na ticketing office sa akin. Kaso nga lang close. So, hindi ko alam kung anong oras pa magbubukas. 2:30 p.m. na. So, baka if mga 3 onwards pa and mga 3 onwards din ako makabili ng ticket, I think it will be too late na. Parang sobrang quick na lang yung visit natin sa Lama Island. So, i-move na lang natin siya sa last day siguro. Kasi ipapahiram naman sa akin ni Mimay yung octopus card niya pag uuwi na siya. Kasi tomorrow naman yung flight niya going back to Manila. So, ang sabi niya, iwan niya na lang daw yung octopus card. So, at least magagamit natin siya. So, ayun, if ever pupunta kayo ng Lama Island, better siguro if meron kayong octopus card para mas mabilis na lang yung pagpasok nyo. I don't think nag-a-accept sila ng go time dito o yung mga credit or debit cards. So, yeah, that's it. So, since nandito naman tayo sa Central, siguro maghanap na lang tayo ng place na pwede nating puntahan muna dito bago tayo bumalik ng TST. Yung una na lang nating puntahan dito is yung Tramview Cafe, guys. Sa isang layo ng lalakarin, guys, mga almost 30 minutes din coming here from Central Ferry Pier. I'm thinking na mag-taxi na lang kasi 6 minutes lang naman siya if taxi. So, hopefully hindi siya ganun kamahal. So, let's see. This is stand na here. So, let's see. Sakay na tayo. Dito na tayo guys sa loob ng taxi going to Tramview Cafe because my feet cannot walk anymore. Ayoko naman bumalik muna sa TST na wala pa akong nagagawa today. My God. So, since nasa list ko naman na yung Tramview Cafe dito sa Central, so why not puntahan na natin. Tapos, let's see if after sa tayo mapunta. So, let's just make it a free day na lang na wala talaga ganun na itinerary na fina-follow. Well, ganun talaga. Okay, let's go. Pababa na ako. So, maglalakad na lang kasi hindi ata pwede dire-diretso talaga doon yung taxi. I paid 38 HKD. Yes, guys. Worth it na yun para sa akin kasi sobrang pagod na talaga sa paglalakad. So, yeah, hanapin na natin yung cafe. So, saan tayo papasok? Oh, here. Tramway path. Ah, okay. Ito pala. So, bababa tayo dito, guys. I can see it na. There's the Tramview Cafe. Let's go. Guys, French Reservoir. Nandito na tayo sa may Tramview Cafe. Nandun din sa baba yung parang entrance na papunta ka sa Peak Tram, guys. So, hindi ko na kasi siya gagawin kasi last time na pumunta ako dito, which is last year, nag-Peak Tram experience na ako, guys. So, if you're a first-timer here, guys, in Hong Kong, you must try the Peak Tram experience. So, don't worry kasi mabibili nyo yan, guys, sa Klook. So, ito yung pwedeng yung bilhin, yung Peak Tram, tsaka yung may Sky Terrace 428 para at least may view na rin kayo, guys, ng Hong Kong skyline talaga dito. You can purchase yung ticket na yan sa Klook
Tapos, make sure to use my discount code which is Luisa Cloak para maka-discount pa kayo. You can actually watch guys yung Hong Kong vlog ko for Central. Doon sa vlog na yun, ang dami ko napuntahan dito sa Central guys. So, if yung itinerary nyo, gusto nyo mag-center sa Central sa umaga, tapos TST naman sa hapon, watch nyo tong vlog na to guys. Kasi nagawa namin yan that time. So, ngayon kasi medyo chill lang yung itinerary ko talaga guys. And, hindi ko talaga kano-constrict yung sarili ko na super i-follow yun. Kapag hindi ko talaga kaya, then, hindi. Kasi chill na lang talaga yung punta ko dito sa Hong Kong. So, yun. Yung in-order ko na coffee is a rose latte. And, umorder ako ng waffle na may strawberry ice cream. So, masarap naman siya. For me, sulit naman yung binayan. Busin ko na lang to. Tapos, let's see if saan pa tayo mapadpad dito sa may Central. Doon ako galing guys kanina. Saan? And here's the Tram View Cafe. Ito. Tapos, dyan na yung sakayan ng tram guys. Ayan lang siya oh. Okay guys, we're done na here sa Tram View Cafe. So, may pupuntahan tayo. Balik na tayo na Central Station kasi may gusto akong puntahan na flea market. Yung sa mga digicam guys. So, I'm hoping na may mahanap tayo. Sulit naman dun guys sa may Tram View Cafe. So, punta na lang kayo sa times na hindi ganun katao para at least makapag-video kayo or picture doon sa spot na sikat doon, which is yung kapag may tram na dadaan. So, may spot kasi talaga sila na pwedeng mag-video ano doon. May free doon na cookies guys. Doon sa binayaran ko, may free siya nakasama. It's a gift daw. So, yun ang nice naman. 'Di ba? So, yeah. Let's go to Shim Shai Po. So, ito yung The Peak Tram. Guys, dito kayo mag-i-enter if in case gusto nyo pumunta to doon talaga sa The Peak and matry yung Peak Tram. So, ayan. Ito. Tatawid tayo. We are now going to Central Station. Yan. Ang ganda dito guys sa Central. Sa taas ng mga buildings. May church dito. Chong Kong Park. Actually guys, napuntahan ko na to nung last time na pumunta ako dito. Ayan. Maliit lang to, but it's a nice way to unwind pag nandito kayo sa city talaga. Ayan o. Diba? Ang chill. We are now here sa may Hong Kong Park, guys. Ang cute. Ayan, oh. Nandun na yung Central Station, so dyan tayo papasok. Chill lang dito. Fairness. Okay. Let's go in. Sakay na tayo papuntang Sham Shui Po. Current time, 4:39 p.m. Chunwan line yung sasakyan natin, so dito tayo. Papasok. Ano? Oh my God, buti na lang malamig dito guys sa stations nila. Grabe ang init sa labas. Mag-exit sa Macy guys. Yan. Aplio Street C2. Let's go. Okay guys, nakalabas na tayo ng Sham Shui Po Station C1 o C2 pala. Yan siya. So, ito na yung Leo Street na market. Let's find the, bandahan ng mga digicams. Ooh. May na-spot na ako agad dito. Wow. Ang dami mga nagbibenta ng mga SIM cards dito. So many digicams. Tingni camera. That's a lot.
dalawa yung camera store na pinuntahan ko. Ayun, wala akong nabili. Kasi karamihan doon hindi talaga siya gumagana or may mga sira talaga. Mga second hand naman siya talaga guys. Kaso yung iba, medyo pricey na. Lalo na kung mga 800 to 1,000 up na. Medyo pricey na siya for me. So kung gano'n lang din naman yung price, better if you'll buy just a new one. Unless na lang talaga gustong-gusto nyo talaga guys. So pinakamagandang deal doon na makuha kayo is 500 to 600 HKD. Basta gumagana and all. Then yun, medyo nakaka-overwhelm din kasi maghanap sa napakadaming cameras nila. So, if ever pupunta kayo doon, ihanda nyo yung English nyo and translator app kasi medyo mahihirapan kayo makipag-communicate doon sa tao sa mga store. But, yeah, you're welcome to try naman yung mga cameras nila to see if gusto nyo talaga. And that's it. Babalik na tayo ng TST, guys. Balik muna ako ng hotel, tapos pahinga ng saglit din, labas tayo. Let's go! Many hours later. 7:28 PM. So, bumalik muna ako sa hotel kanina, tapos nag-rest lang ng konti. Tapos ngayon, labas tayo. Let's go to Avenue of Stars and manood tayo ng Symphony of Lights ng 8 PM. Let's go! Meron din ditong The Ashley Road Trading Company Restaurant and Bar. Ayan o. Lapit lang. Actually guys, maganda talaga yung area nitong sa hotel. Kasi ang dami talagang kainan. Ayan o, may mga ganito pa. Oh! Hi! Oh! Madami talaga. Oh, meron din nito oh. Okay, let's walk. Ayun, may McDo na malapit. And another restaurant. Ayan, malapit na tayo guys. And ano na lang, mga 17 minutes na lang mag-start na ang Symphony of Lights. By the way guys, free yun ha. Punta lang kayo dito sa may Victoria Harbor. Wow. Ang dami ng tao. More lakad pa. Okay, we're finally here guys sa may Avenue of the Stars. We're gonna watch the Symphony of Lights here. Noong last time doon ako sa may promenade noon. Malapit sa may cultural center. Dito naman para maiba. Malapit lang din dito guys yung K11 Musea. Musea yan. Ganda. Ayan na, start na ng Symphony of Light show. We are here at K11 Musea guys. Musea. Ayan. Wala, ikot-ikot lang before we go home. Let's go home na guys. Pagod na ang first one. It's already 8:30 PM. Sa ano na lang ako mag-dinner sa hotel na lang. Let's see if bibili pa ako ng something sa 7-Eleven or yung fruits na lang sa yung kakainin natin. So guys, dumaan ako ng 7-Eleven. Bumili na lang ako nito. Coconut curry chicken rice. Since we have
oven naman, ayan, microwave oven, oh. Diba, iinitin na lang. Medyo tipid-tip kasi 33 Hong Kong dollars lang to. It's done. Nahit na natin. So, kakain na tayo, guys. In fairness, masarap naman siya. Pwede na, guys. For 33 Hong Kong dollars. Which is actually, if i-convert mo siya in peso, medyo pricey. So, the trick is, huwag na lang kayo guys mag-convert talaga dito sa Hong Kong kasi mahal talaga siya. That's it. Good morning, guys. It's our day 4 here in Hong Kong. It's already 11 a.m. and with that, check-out time na tayo dito sa may Modena by Fraser. Guys, sobrang ang ganda ng experience namin dito sa may Modena by Fraser. Very perfect siya talaga for family or groups if you're going to stay here. Especially nandito lang siya guys sa may Tsim Sha Tsui. Sobrang lapit niya sa mga attractions dito sa may TST. Pwede nyo lang lakarin guys papunta doon. May mga convenience store na malapit. Tapos dito lang guys sa within the area, ang daming mga restaurants kung saan kayo pwede kumain. May mga bilihan na din ng souvenir shops doon lang sa baba. So yeah, pwede rin kayo mag-shopping guys around the area. Madami dito. And all, diba? Sobrang convenient ng stay talaga, especially if mas gusto nyo yung explore yung area ng TST. And kayang-kaya siya pumunta ng Central or other parts here kasi nasa TST lang siya. So, ayun na nga, sobrang confident stay namin dito, guys. Ako lang yung natulog dito kagabi. Nagising ako mga around 8 a.m. na kasi nagpahinga talaga ako. Bumawi muna ako ng tulog. Yeah, we're packed and ready to check out. So, after ko mag-check out, didiretso muna ako sa Hong Kong Palace Museum kasi we were also invited by Hong Kong Palace Museum, guys, to experience yung isang exhibit nila dito. So, yes, I'm very happy. So, update ko na lang kayo later kung ano yung mangyayari for today's video. And by the way, lilipat tayo ng Causeway Bay mamaya kasi doon naman ako magsistay for 2 nights bago tayo bumalik ng Manila. Let's go! Here's our hotel. Pwede rin pala kayo magstay dito. May monthly package sila. Ayan. Anyways, guys, from there, you can just walk. And tawid tayo dito sa kabila. May mga kainan na dyan. And there's the 7-Eleven, guys. From 7-Eleven naman, walk straight lang kayo. Meron ng Best Mart 360. Diyan kayo guys bumili ng water. Kasi minsan may mga promo sila na 3 for $10 lang. 10 Hong Kong dollars lang. Which is mas mura siya. Ayan. Pwede din kayo dyan bumili ng mga noodles. Para at least pwede nyo na lang siyang lutuin doon sa loob ng hotel. Yan. Ang dami na dito dyan guys mga shops. There, oh. Galing. Ang ganda ng location niya. We're here, guys, sa may Lung Tung Foong, which is, kalapit lang siya dito sa hotel namin. So, lunch muna kami. Ito yung food. Guys, update. So, 12:30 p.m. na. So, yeah, pupunta na tayo ng Hong Kong Palace Museum. So, pupunta muna ako ng Tsim Sha Tsui na station, doon tayo sa Takay. Let's go! Guys, so, diba? Pakainit, nagpayong na ako. Or else, masusunog talaga kayo dito, nakakaloka. Pasok na tayo dito sa may Tsim Sha Tsui Station. Dito tayo sasakay, Tuan Ma Line, going to Tuan Mun. Let's go! Platform 1 tayo. Just here. Update guys, 2:07 p.m. na. Kakalabas lang natin ng Kowloon Station guys. So, pupunta tayo ng West Kowloon na part. Kasi nandun guys yung Hong Kong Palace Museum. So, let's spend at least an hour lang doon, no? Tapos balik na tayo kasi I need to get my luggage. Tapos lilipat tayo ng Causeway Bay. Let's go guys. Grabe yung init. Ang lala talaga. Look oh.
Ito yung Kowloon Station. Yan. Sabi guys, yung hagdan, oh. Oh my God. Anyways, di naman kayo mawawala dito. May mga arrows naman. So, follow nyo lang. Like this one, oh. Yan, papuntang Hong Kong Palace Museum. Pwede. Yun nata guys, yung Hong Kong Palace Museum. Grabing lawak din dito sa Kowloon, no? Yan, no? Wow. Let's go, lakad na tayo. Grabe, nakakaloka. Parang mga 16 minutes walk siya galing doon sa may Kowloon Station. So, yeah. Good luck, di ba? Iniisip ko na nga mag-taxi sana eh. Kasi kung mag-taxi ka, mga 5 minutes lang siya ata. Kaso kung nagtitipid ka, hindi siya pwede. Kaya natin to guys. Pagod na ang person. Kakaretouch ko lang, di ba? Oh my God, ang ganda dun sa part na yun. Doon pa guys, banda yung Kowloon Station. Yan lang naman yung nilakad ko, papunta here. Tapos umakyat ako sa footbridge na yan. Yan, baba kayo dito. Tapos makikita nyo tong Hong Kong Palace Museum tsaka yung water taxi na sign. There, follow nyo lang. Tapos enter na tayo dito. Actually guys, yung current temperature ngayon is 31 degrees Celsius. Grabe, super init. Ayan, oh, may vending machines naman. Pwede kayo bumili ng drinks dyan. Nakaloka. Ang hirap maging aesthetic sa ganito kainit guys. OMG! We're near. Konting lakad na lang guys. Kaya natin to. Ganda din dito sa may West Kowloon, no? Iba din yung vibe. Guys, dito din pala yung Art Park, Free Space, Hong Kong Palace Museum, tsaka yung M+ na museum din ata siya. Ayan. So, may mga pwede kayong pagbilhan naman ng mga drinks dito or food. We are now here. Diretso muna tayo dito sa may lower ground floor. Ayan. Let's just get our tickets muna. We're here at the ground floor, guys. Ayan. We're just waiting for the elevator. And we are heading straight to Gallery 8. Let's go. Wow. Gallery 8 is at the 3rd floor. We're finally here na sa may 3rd floor, which is dito guys, yung exhibit na pupuntahan natin. Look at that. Wow. Ganda na ito, oh. Perfect video spot and picture spot. Nice. This is their latest exhibition here.
Ang ganda. Pag-akyat nyo guys ng escalator, ito na siya. This is another photo spot here. Ang ganda. Tapos pwede kayong lumabas doon sa side na yun para may overlooking kayo doon guys ng dagat. Yan. Ito yun guys, tapos na ako dun sa may gallery. It's parang every floor, iba yung mga gallery and exhibitions dito. So if you have time and you're someone na mahilig sa mga history and all, then visit kayo dito sa Hong Kong Palace Museum. You can also get your tickets guys sa Klook. Ito siya. Then yeah, ikot-ikot pa tayo dito. Tapos balik na tayo ng PST kasi I need to get my luggage pa. Tapos lipat na tayo ng hotel. Let's go! It is so hot. Oh my god, it's so hot guys. But for you tasting natin, oh my god, ang ganda! You know, you'll have a view here. Oh. Meron din silang bilihan ng mga merch. Cute. We're done with Hong Kong Palace Museum. So, mga more than 1 hour lang naman tayo dito. So, it's a nice way. Lalo na guys na mainit ngayon. Maganda talaga mag-visit sa mga museum kasi malamig. So, yeah, we're done here. And may mga restaurants naman dito guys. And also, may park pala dito, yung West Kowloon Park. So, malapit na dito yung M+, Free Space. And guys, may nakikita akong Tiger Sugar, mukhang Target lock. And I think we're gonna buy that one. Pero, wait muna. Ikot muna tayo saglit. Let's go, bye! Ni hao! We're still here guys sa may West Kowloon Cultural District. Nasa may waterfront ako. Pakita ko sa inyo mamaya yung itsura dito sa may waterfront. So, yeah, bumili lang ako ng Tiger Sugar. It's worth 38 Hong Kong dollars. Tapos kasi grabe na guys yung init. After neto, babalik na ako sa TST. So, hindi ko na masyado may video guys yung pabalik kasi malulubat na yung Osmo Pocket 3 and para mabilis ako makabalik ng TST kasi it's already late guys. So, yeah, if you have enough time, actually mas maganda mag-spend dito sa may West Kowloon Park ng around pa-sunset kasi ang ganda dito based sa mga videos na napanood ko. Kaso nga lang hindi ko na siya maaantay kasi I need to get my luggage pa sa may Modena na hotel. Tapos transfer na ako guys to Causeway Bay. Let's see if makakabalik ako dito but hindi ko siya mapapromise. So, yeah, pakita ko na lang sa inyo yung itsura dito sa may water front nila. Ito guys, yung itsura ng West Kowloon Park. Yan siya. 'Di ba? Ito naman yung sa waterfront na Ang ganda. Ito lang yung Hong Kong Palace Museum Konting lakad lang. Pwede kayo maglakad papunta doon. Also doon, grabe may nagja-jogging. Apakainit guys. Cut this. 'Di ba? Nice, nice. May view. Ang ganda ng view Guys, nag-taxi na lang ako sa tapat ng Hong Kong Palace Museum. 8 minutes lang naman yung ride. Hopefully, hindi siya ganun kamahal. So, yeah, baka mag-taxi na lang din ako pa Causeway Bay kasi syempre may luggage tayong dala. Update, we're finally here sa pangalawang hotel natin dito sa Hong Kong, which is here at Mini Hotel Causeway Bay. So, nakapag-check-in pala ako dito around 6 p.m. So, ayun, medyo late na siya talaga guys. And nagpahinga muna ako. Actually, it's currently 7 p.m. na. Nagpahinga muna ako ng mga 1 hour kasi napagod ako guys papunta dito. Nag-train lang ako papunta dito kasi aabot ng 20 minutes if magta-taxi ako. So, feeling ko mahal na siya. So, parang naka-2 transfer ata ako if I'm not mistaken. Mabilis lang naman yung biyahe. It's just that ano lang talaga, magbubuhat ka ng gamit mo dito sa train. Kasi yung iba, hindi ko mahanap yung lift nila. So, lalo na sa pinakalas, guys, binuhat ko na talaga, wala na akong choice para makalabas na ako ng station. And, yun, naglakad ako papunta dito. Mga 7 minutes din na walk papunta dito sa may Sun Woi Road. 8 Sun Woi Road dito sa may Causeway Bay, sa exact location ng hotel.
na to. Tapos yung lobby pala nila is nasa B1. Meron silang self-check-in or check-out kasi ang bagal ng connection kanina, so hindi rin ako natuloy doon sa self-check-in process. So bumaba na lang ako ng B1. And meron silang deposit na 500 Hong Kong dollars. You can pay in cash or credit card, pwede naman, and it's refundable guys sa pag-check-out nyo. So yeah, bigyan ko na kayo ng hotel room tour kasi hindi naman siya guys ganun kalaki. This room is just perfect for solo travelers or at least 2 packs lang siya talaga guys. Pwede. Let's go! We're at Ayan. And may TV. Ito. And meron guys kasamang bath and hand towel set. So, ganito yung towels nila dito. Hindi yung katulad dun sa unang hotel na pinuntahan natin. So, since 2 nights ako magsistay, ito na siya talaga, guys. So, kung 1 night lang kayo, possible na isa lang yung bibigay sa inyo na ganito. And hindi na siya pwedeng change sa duration ng stay nyo. Okay na din, at least pwede na. If not naman, magdala na lang kayo guys ng sarili nyong towel if you're going to stay in this hotel. Now for the bed, ito na siya. This is a double size bed guys. Pwede na. Hinigaan ko na siya kanina. Actually, comfy siya. Ayan o. Tapos, may bintana or window doon sa part na yun. So, this setup or this bed is perfect for solo travelers or at least dalawa kayo. Pwede na to guys. Kung hindi naman kayo ganun kaarte na medyo ganito yung space, pwede na siya as pahingahan lang pag nandito kayo sa Hong Kong. And that's it for our room tour. O diba, ang bilis? Kasi nga, ang liit lang din naman niya talaga. By the way guys, this is not a sponsored hack. Kasi yung sa unang hotel, first 3 nights lang yung free guys. So, originally, dapat 4 days lang ako mag-travel dito sa Hong Kong. Kaso naisipan ko na mag-extend na lang. Kasi sayang naman, parang bitin yung 4 days para sa akin. So, ayun, nag-extend na lang ako and dito ako sa Causeway Bay lumipat. Kasi parang medyo gusto ko naman ma-explore yung area na to ng Hong Kong. Kasi yung last 2 times na pumunta ako dito, hindi ako nakapunta dito guys sa Causeway Bay. #B dito. Meron din ditong bake house. Tapos yung Tawiran, may pagka-Shibuya vibes dito guys. Ipakita ko sa'yo probably tomorrow na lang. Anyways, nabook ko pala yung hotel na to sa Klook guys. Nagbook ako ng 2 nights. So, yung name ng hotel is ito siya. Ilalagay ko na lang din yung link sa description box ng video na to. Also guys, para makatipid kayo sa Klook bookings nyo for hotels, tours, attractions, eSIMs, and more sa Klook app, make sure to use my Klook discount code which is Louisa Klook. Up to 5% off din yan guys. Pang egg tart nyo na yan dito sa may Hong Kong. So yung 2 nights ko dito guys is 5,654.8 peso. So, medyo pricey siya if mag-isa kayo guys. Pero kasi if you're a solo traveler and medyo gusto mo din ng medyo okay na hotel, ito okay na tong mini hotel Causeway Bay. Yung space niya is enough naman for a solo traveler. And I think kahit dalawa kayo dito, as long as hindi ganun kadami yung luggage nyo, or okay lang yung mga space sa inyo na ganito. Kasi technically parang ano lang naman siya tutulugan nyo lang din naman, diba? So, okay na to guys. But if you're a family talaga, I wouldn't recommend this hotel unless kunin nyo siguro yung rooms na sakto para sa inyo. Parang narinig ko kanina, mayroon ata silang rooms na good for 4 naman ata dito sa hotel na to. And maganda din yung lobby nila guys. So, pakita ko sa inyo later. Probably tomorrow na lang.
Si Mimay pala, umalis na siya kanina. Kanina yung flight niya ng 5:30 p.m. So, naghiwalay na kami. Today, ako naman sa 6 pa yung flight ko. So, I have technically 2 days pa para mag-explore. Kasi yung flight ko, guys, sa September 6 is gabi pa. So, I have time pa para mag-explore here sa may Causeway Bay and other parts. And yung mga probably hindi ko napuntahan mo mga nakarang araw, will try. Pero hindi ko naman naipupush yung sarili ko na ano talaga, parang like i-follow lahat yung itinerary. May nagawa akong itinerary guys, pero hindi siya masyadong nasusunod so far. And that's okay kasi dapat talaga yung trip na to is more on chill lang siya. Pero parang yung pagod ko hindi pang chill to guys. Okay guys, labas na tayo. It's already 9 p.m. O, diba, labas ako, maghanap ako ng makakakainin for dinner. Super late na ng dinner natin. And let's see kung ano yung meron sa labas. Wala naman akong specific na gusto puntahan. So, maglakad-lakad lang muna tayo. Tapos, siguro mga 1 hour lang. Then, balik na tayo dito para makapagpahinga na tayo. Let's go! Ito pala yung room ko. I'm at room 605. And, nandito na mismo yung elevator. Mayroon lang ganito. I think ginagawa siya. Ayan, may ganyan lang. Lutin na natin. Nandito na tayo guys sa ground floor. Ito yung elevator. Ito, pwede kayo dito mag-self-check-in and check-out if okay ang connection. Ayan. This lang naman siya. Labas na tayo. Yung lobby nila, nasa basement 1. Ang cute, may mga ganyan siya. Ayan o. Let's go! Ayan na, we're here at Causeway Bay. Ang shala din ng area na to guys, may Bentley. Tapos doon may Louis Vuitton na store. Meron din akong nadaanan na Chanel store kanina eh. Medyo hindi na ganun ka gulo kasi gabi na eh. Kanina medyo maraming tao tsaka sasakyan dito kasi rush hour. Ito lang guys, nasa Sunway Road lang. Diretso lang kayo papunta doon. Nandun na yung hotel. There's the Louis Vuitton store. Meron din ditong ATM na 24 hours, Hang Seng Bank. Ayan, oh. Tawid tayo. Gayahin natin sila. Ang ganda, diba? That's the Lee Garden one. Wow. Diyan ako guys nang galing kanina. Ayan, sa kanto ng Go Ape na yan. Namawid lang ako papunta dito. Tapos doon ako galing, doon ako naglakad. Tinatrace ko lang yung nilalakaran ko kanina. Kasi marami ako nadaanan kanina guys na mga kainan. So I'm hoping na may mga open pa. Let's see. May Auntie Anne's, may Circle K, tsaka katabi niya din yung 7-Eleven. Nakain dito ng mga minibus. In fairness naman. Like that one, oh. Lakad-lakad lang tayo. May Best Mart 360 din if you need mag-shopping or mamili ng mga pasalubong nyo guys. Ayan, pwede dyan. May Apple Store din dito guys. Ang ganda. Punta din pala kayo guys sa may Haisan Place. Madami dyang mga coffee shops saka mga dessert shops. Balikan ko to. Diyan ako pumunta kanina din. Kasi connected siya doon sa MTR. Pinuntahan ko siya saglit. Yeah, may mga shopping din dyan sa loob. Like yung Lululemon. May Adidas store guys. May Chanel doon. Ayan o. Ang daming shops around the area. Doon din. Ano nga yung Jardins Crescent. Ito yung parang street market nila guys. So puntahan natin. Ayan. Cute. Pwede kayo dito bumili ng mga pasalubong. There, 2020. Siguro pwede pa naman makipaghagaw. Oh. Cute. Tote bag. There's the Causeway Bay MTR station. And this is the Chanel store, guys. Ang ganda.
Ito na, ang busy na ng area na to. Grabe. Look at that. Oh, beef jerkies. Guys, ito na yung Shibuya ng Hong Kong, oh. Wow. Grabe, ang lalaki din ng buildings. May Lungfung Mall doon, guys, oh. Siya yung Laforet. Pumasok ko doon kanina sa Besogo, guys. Puro siya mga high-end na makeup brands. Yun, ang ganda. Siya. Doon ako tumawid kanina. Tapos dito lang yung Lungfung Mall. Oh! Ang daming Japanese products din. Dior. Ang daming products, guys. Nakaka-overwhelm din siya. We are getting this, guys. Kasi ito yung may ganito ako, kaso paubos na. Yung pinadala sa akin ni Mama. So, I'm going to buy one. 45 lang siya. Ayan. May H&M din dito, guys. Ayan. Diyos ko, daming temptations. My God. Lalabas lang talaga tayo para kumain eh. Pero ba't parang mapapa-shopping? Nakauwi na ako, guys. Bumili na lang ako ulit ng pagkain sa 7-Eleven. Ayun. Kasi medyo na-overwhelmed na naman ako kakalakad-lakad doon, guys. Pero madami talagang mga restaurants na mga open pa ngayon. Kahit yung mga parang maturo-turo na restaurants, guys. So, let's see bukas. Baka i-try natin yung ibang mga yun. Na ako kakahanap kaya 7-Eleven na lang bagsak natin. Pero at least, mura, diba? So, yeah. Let's eat. So, guys, para iba naman. 34 siya. Rice with pork and preserved vegetable. And that's it for this vlog. Thank you so much, guys, for always watching my videos. And don't worry, I'll be sharing the full expenses breakdown in the final part of this series. So don't forget to like, comment, share, and of course subscribe to my YouTube channel if you haven't yet. So I'll see you guys in the last episode of my Hong Kong vlog series. Bye! Following the linings on your cheek.